Manigalang pagpapaampon ng bata sa estilo ng sahod lampin. Lahat ng adoption dapat dumadaan sa DSWD. Dapat confidential para na rin sa seguridad ng dalawang panig. Oras kasi na pinaampun mo ang anak, wala nang bawian. Ilang beses mo man itong pagsisihan. Hindi malilimutan ni Salome ang araw na nawalay sa kanya ang bunsong anak. Kasi hirap na hirap kami noon eh. Wala siyang trabaho, wala din ako. Iniisip ko noon na baka mamaya mapano din lang ang bata. Magaling pang ipampo na lang. Kasi baka hindi namin matustusan. Dami na naming anak eh. Ang negosyanteng si Divina ang pumayag na mag-ampon sa anak ni Salome. Inako niya lahat ng gastusin sa pagbubuntis at panganganak. Pero nang malapit ng mga anak si Salome, nagbago siya ng isip at nagdesisyong hindi na ituloy ang pagpapaampon. Pero naikasana ng asawa ang kasunduan. Naawa ko sa bata eh. Kasi siyempre, wala naman ako'y ina. Gusto ko yung nasa tabi ko ang aking anak. Nakatulog ako eh. Hindi ko alam na dumating pala sila sa bahay. Nung magising ako, wala na yung bata. Kinuha nila, hinabol ko doon sa yung mga kumari ko. Inaawa sa akin at ako ngayon nag-iiyak na. Sinubukan ni Salome na kausapin ang mga nag-ampon sa bata. Pero nakapagbayad na ang mga ito at naiparehistro na ang sanggol. Itinuturing na nilang sariling anak ang bata. Kinakailangan ako'y mamatay. Dumaan sila sa bangkay ko bago sila ibigay. Hindi lang ako yung nagdala. Pero at umere, kumbaga. Hindi ako yung nagluwal sa kanila. Pero yung pagiging ina sa mga bata, walang pinag-iba sa tunay kong mga anak. 10 taon na ang lumipas mula ng araw na iyon. Pero hanggang ngayon, nagsisisi pa rin si Salome. Araw-araw, dumadaan siya sa rilisang tren. Sinisilip ang anak at ang kinikilala nitong bagong ina. Tinitingnan ko po siya kung okay siya. Minsan binibigyan ko siya ng baon. Paano niyo binibigyan ng baon? Ibinibigay ko dun sa kapitbahay nila. Minsan ang bibigyan ko 100. So pag nakikita niyo po ngayon ano pong nararamdaman ninyo pa? Nararamdaman kong anak ko siya, yung parang lukso ng dugo. Gusto ko siya yakapin. Gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko siya. Paminsan-minsan, naglalakas loob siyang lapitan ng bata. Pero ilag na ito sa kanya, iba na ang kinikilalang ina. Nasasaktan ako nung tawagin niya akong tita. Gusto kong sabihin sa kanya, hindi niya ako tita. Ako ang kanyang mama. Pero hindi naman pwede. Hindi naman pwede kasi nandun naman na may kinikilala siyang magulang na ngayon. Titiis na lang po. Balang araw, iniisip ko din baka isang araw, malaman niyang kahit ako'y siya, pinaampong ko siya, naipadama ko sa kanya, mahal ko pa rin siya. At sa palagay niyo, kung kumpara po dun sa nanay na nagbuntis, kumpara po sa inyo na nag-alaga, sa tingin niyo, sino ang mas dapat tawaging ina? Para sa akin, ako. Kasi, Kung 9 months nilang dinala sa kanilang katawan, yung baby. Ako kasi yung pumapil bilang ina sa kanila. At ilang taon yung At inalagaan? ilang taon ko silang isang inilagaan. Kahit itong aking... Habang pinakinggan ko ang damdamin ng dalawang ina, naisip ko si Risa. Handa na nga ba siyang maramdaman ang ganitong sakit?
2:00 ng madaling araw, dumating ang oras ng pagsisilang. Bumulong ako ng dasal. Sana maging lalaki na lang ang anak ni Risa para di na niya ito ipaampon. Ayan ang bata. Makalipas ang ilang sandali, Lalaki niya. Lalaki na yan. lalaki ang anak ni Risa. At base sa desisyon ng mag-asawa noon, kapag lalaki, hindi nila ipapaampon. Ako yung napakain. Nakahinga ako ng maluwag at nagpasalamat.